Magandang araw mga kaibigan. Ito na po, breaking news. Mayroon nang nagsampa ng petisyon sa Supreme Court questioning yung pagka-designate ni Senator Escudero as presiding officer. Ito na. Ito, post ng News 5. Kinestyon ang pamumuno ni Escudero sa Vice President Sara impeachment trial. Ang nag-file ng petisyon ay ang grupo ng mga abogado na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion. Kasi nga, it is a violation of the Constitution. Yun ang kanilang punto de vista. And speaking of that violation of the Constitution, merong isang independent lawyer sa article ng Manila Times kanina, Attorney Melissa Pujas o Luhas, international law expert na may credentials, nakatapos ng advanced law studies sa University of Hong Kong, sinabi niya, itong international law expert, Attorney Melissa Lojas, yung impeachment trial ngayon is at risk na posibleng madeklara void ab initio dahil binabiolate nito ang konstitusyon. Kasi bakit nagtalaga pa sila na bumoto pa sila ng isang presiding officer, whereas the Constitution expressly provides. May article, nakalimutan ko na yung article so and so sa Constitution. Sa mga impeachment, if the president is on trial, it should be the Chief Justice who will preside. Na yan ang nakalagay sa Constitution. Kaya nung impeachment trial ni dating Pangulong Estrada, si Chief Justice Hilario Davide ang nag-preside. Although hindi siya pwedeng boboto. Presiding officer lang siya. Ang boboto lang yung 24 senator judges. Then after that, nakalagay na sa Constitution na in all other cases, it will now be the Senate President who will preside. At nakalagay dyan sa, anong tawag doon? Yung discussion ng mga framers of the 1987 Constitution between, I think, Christian Monsod and Hilario Davide ba? Basta may dalawang tinalakayan. Mayroong nag-propose, pwede bang ilagay natin ang statement na in all other impeachment cases, it would be the Senate President who will preside. Ilalagay sana ba? Ididetalye. Kaya lang, nagsabi naman tong isa na, why? Is there anybody who will present aside from... So, ibig sabihin, yung mga framers of the Constitution nagkasundo na in all other impeachment cases, ang Senate President. Kaya yung nagpro-propose na ilagay yung specific phrase na all other impeachment cases ay Senate President ang mag-preside. Nag-agree yung nag-propose. Sige, huwag na lang. Kasi understood na yan. Ang intent ng mga framers of the Constitution is all other impeachment cases, ang Senate President ang mag-preside. That's the intent. Ang in-specify lang nila kung ang presidente ang nasasakdal, that's the only time na ang Chief Justice ang mag-preside. Iyan po ang intent ng mga framers ng Constitution. Yan ang ipinaliwanag ng international law expert. Kaya sabi niya, at least posible kung may magsampa ng kaso sa Supreme Court
ma-declare na naman ito trial ni BP Sara as void ab anisio. At ito na nga, mabilis ang grupo ni Atty. Israelito Torion na nagsampa ng petisyon. Matatandaanan natin last year, ang naunang nagsampa ng petisyon para ma-declare unconstitutional yung isinampang impeachment case ni BP Sara ay itong grupo ulit ni Atty. Israelito Torion. Sinundan na lang ng grupo ni BP Sara. At ang resulta, na-declare nga na unconstitutional yung impeachment case last year. Void from the beginning. Defective from the beginning. At ito na ngayon, imbes na tuloy-tuloy na ang impeachment trial ni BP Sara, okay na sana. Ito na, meron na namang sagabal. And I believe, aaksyonan, paniniwala ko lang ito, opinion ko lang, I believe, aaksyonan ito kagad ng Korte Suprema. Kasi para hindi masayang yung, biruin mo yan, magtra-trial sila ng 7 to 8 months hanggang Pebrero. At the end of the day, magde-declare ang Supreme Court void ab anisio. Baliwala yan. Ay nako, sayang lang ang kung ako lang kung ako ang masusunod, gusto ko sana tuloy-tuloy na ito. Wala na sanang kasi kahit anong gagawin nila, mananalo, maa-acquit si BP Sara sa trial na ito because of numbers. Lalo na yung declaration ni presiding officer na 16 ang required number of votes. Paano pa sila mananalo? So, salamat sa grupo ni Atty. Israelito Torion na nagsampa ng petition na ito. Grabe na naman. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ni anak ko diri sa balay sa tabangan na mo og yero. So muuna ni ang itsura sa iyang atop nga silupin lang. So muuna ni gid ang itsura sa iyang atop nga kuan na silupin lang gyud in taon. So, karon makaatop na gyud ni sila kay nahatag naman sa ila ang yero. Ug karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon ipuli sa ilang atop nga silupin lang. Mga patos ng tubig oh. Dito ibutang dito. Bus da. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nindot na napulian na gid tong silupin. Salamat ako magpasalamat sa Ginoo nga napulian na din kung atop labi na sa nagtabang opsin. Ang inaot sad ko nga bisan pa sa among kalisod na naay nakatabang sa amoa na naghatag opsin na pulian ni akong atop labi na sa naghatag ang inaot sad ko nga katagan og may panlabas og labi ra ning among kuan karon. Ikaw na Ginoo magbantay silang pag uli. Kung makaabot sila. Salamat. Sa mga kadalanan. Salamat. Kaya ako